Iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Morning Eastern Visaya. Ano ito na oras? 2 minutos na nakalabay. Halas 8 na aga sangkay. Maupay nga aga. Good morning Eastern Samar. Good morning Eastern Visayas. Good morning abus nga naso da Pilipinas. So kung hain na kaman na dapit halang yaw. Maupay nga aga nga. Siyempre welcome ha ato na taramdan. Panamaratas nga edisyon ha na Good Morning Eastern Visayas. Mga sumat na hikay, syempre ha pagburublig ano, hato natin mga kabakyang yan ang adlaw, tikang RP Calabayog, RP Sugod, and Philippine Information Agency or PNA gihapon. Pero yun ang adlaw ato na Philippine Information Agency Eastern Samar. Ayan, good morning, magkabakyang pagpahating mga balita, palibot habugos nga riyon 8. Ipapatad to natin mga kapartners.
Siyempre ating mga partners gihapon from DYS team. Good morning Ate Pen Pumida, Ate Soca Beria, and Ate Daisy Lolosa Belizar. So yan na kabakyang natin HRP Calabayog, aadahi ASM Sir Jean Navilon. Sugod man Sir Javek Epis, dito naman HRP Sugod nga na Mama V Gumban ha Philippine Information Agency naman din niya atin ha Eastern Samar. Yan na pagpatin mga balita palibot ha atin ha Eastern Visayas. Yan ang maupay-upay na gihapon ito na panahon, ano? Kapareho haton naglabay nga adlaw. Kakalop maupay nito na sira ka ni Mr. Sun. Pero niyan pa ito na ibang mga updates din niya atin na dapit, ano? Hangar ito nabugos nga person na DYS team, amon station manager at Ruth Bunda. Chief Tech Sir Joy Policarpio, amon admin Sir Buboy nga nanako na partner, di naman na master control. Nagpapabilin Engineer Ray Victor de Dios. Yan ang good morning. Hito natin mga nagkikita yan na. Jennifer Gulmatico, good morning. Aba always present ni Baying Jennifer. Hito natin mga programa. Urog labi na ito live streaming ito na aton mga programs. Ayan, thank you so much. Ug adton iba no nga dahil ito nira tagsa-tagsa nga panimala yan ang atak na maupay nga aga. Ayan, dita paglanganon 5 minutos na nakalabay halas 8 na aga. Kuha kita yung mga updates, ano, mga pasiunang impormasyon. Siyahan unahon tangad to ha RP Calbayog. Tikan kan ASM Sir Jean Navilon para hatun mga pasiunang impormasyon. Good morning, Eastern Visayas. Sir Jean, good morning. Yes, good morning. Good morning kasamang Dayan, hanggang suad man good morning sa bugos nga staff and management sa DYES, Radio Pilipinas sa Borongan, sa pagpanguna ni ASM Ruth Abunda, ngan sugod man dida sa Radio Pilipinas sugod sa Leyte. Yes, kasamang Jevic, maayong buntag kanimo. Sugod man sa bugos nga staff and management sa DYSL Radio Pilipinas sugod sa Leyte sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Ngan sugod man, good morning sa aton na ka-PCO sa tigang sa PIA Eastern Samar, si ka-PCO V. Gumban. Dito sa syudad San Calbayog, maadlaw. Lauman naton yan nga simana. Mapaso nga panahon, siringsan pag-asa. Sa pagtubig waray abiso ang Calbayog Water Company nga magkakamayada sa water interruption yan ang adlaw. Sugod man sa masunod nga pira kanla makalaom kita sa duro-diretso nga serbisyo sa pagtagatubig sa Calbayog Water Company kay waray man abiso sa water interruption sa ira Facebook page. Sa pagtaga kuryente, adiyan na maupay nga pahibaro sa tanan nga mga miyembro konsumidor owners sa aton pagtaga kuryente. Ginposti ni sa Melco 1 sa tunga Domingo, Power Rate Advisory 2025 -03. Good news MCOs, Member Consumer Owners. Iting kakalipay namon pagpaibaro sa iyong atanan nga taripa sa kuryente sa bulan sa Marso ang ginibanan sin 0.5675 pesos. Ikang sa harani 12 pesos sa Pebrero ang rate ang naghamubo ngadto sa sobra 11 pesos per kilowatt hour. Watt, upod na sini ang watt. Ini nga paghamubo ang tungod sa lower generation charge nga naibanan sin irani sa 6 pesos sa naglabay nga bulan ngadto sa
sobra 4 pesos yun na nga bulan. Ang paghamubo ang tungod sa pipirang mga factors lagip na ang lower generation charge tikang sa naton supplier Thermal Luzon Incorporated, ang paghamubo dida sa wholesale spot electricity market WISAM rate ngan reduction dida sa ancillary service charge. Ining adjustments nagresulta sa pag-ubos dida sa reserve market charge tikang 18.9 milyones pesos ngadto sa 15.3 milyones pesos. Nga naghingaday, nagresulta sa hamubo nga transmission charge tikang 2.5334 pesos naglabay nga bulan ngadto sa 2.2198 pesos yun na. In light of these changes, amon pagin-encourage sa Melco Uno ang kada tagsa nga magpadayon pag-manage ang electricity consumption para malikyan ang any potential increase sa power bills. So, amo doon pa ibaro sa Melco Uno. May the scheduled power interruption tungod ini sa scheduled power amot ginpapadayon sa Melco Uno ang massive line clearing basi malikyan ang tigda nga kaparong sa naton kuryente tungod sa mga tanom o sanga nga nakakaapekto sa aton linya. Kadiyan mga pizza sa napiktadong mga lugar. Buwas nga adlaw o yan nga adlaw Martes, Marso 25 tigang sa alas 8:30 sa naga ngadto alas 5 sa kulop waray ka mo kuryente. Kapuokan Substation, Caballero, Diversion Road, Rizal 1, Kagbuburak, Palanas, Kara Subdivision. Substation, ngayon Barangay Baral. Waray kuryente, yan na agadlaw, tigang alas 8:30, yan ang aga nga do alas 5 sa kulop. Alas 9 sa naga nga do alas 4 sa kulop, waray liwat kuryente yan, San Agustin Substation to Sidmon, Macugo, Gandara. Sa buwas ng adlaw, Marso 26. Tikang alas 8:30 sa naga nga do alas 5 sa kulop, waray kuryente ang Kapugan Substation, Barangay Lapas, Tubtob, Palanugan. Ganti kang alas 9 sa naga nga alas 5 sa kulop sa Palanas Kara Substation, tingang Barangay Sinidman, nga Oriental, Tubtob, Libertad. Oray ka mo kuryente, 9 a.m. nga alas 5 sa kulop. Tikang naman sa alas 9 sa naga nga alas 4 sa kulop, San Agustin Substation, oray kuryente liwat buwas, Quezon, Tubtob, kan Tagig, San Jorge. Sa Huwebes naman, Marso 27, tigang alas 8:30 sa naga, ngadto alas 5 sa kulop, waray kuryente ang Kapuokan Substation, ngadto Migara, Tubtob, San Jose. Alas 9 sa naga, ngadto alas 5 sa kulop, apektadong lugar, Palanas, Kara Substation, Barangay Kagmanipis, Tubtob, Kagmanipis, Kaglanipaw Sur, waray kuryente. From 9 a.m. to 5 p.m. sa Huwebes. Alas 9 sa naga ngadto alas 4 sa kulop sa Huwebes, San Agustin Substation, Hirukagan, Pulugon, Kalanyugan, Katanagan, waray kuryente sa Huwebes, 9 a.m. to 4 p.m. Sa Biyernes naman, Marso 28, tikang alas 8:30 sa naga ngadto alas 5 sa kulop, waray kuryente ang Kapuokan Substation, Buong 1 and 2 Diversion Road sa Barangay Nihaga. Alas 9 sa ngadto alas 5 sa kulop, Palanas Kara Substation, ngadto Barangay Talahiban, waray kuryente sa Oquindo, Right River. Alas 9 sa naga ngadto alas 4 sa kulop, Biyernes liwat, San Agustin Substation, Tambungan, Tubtob, Pagsanghan, waray kamo kuryente. Sa Sabado naman, Marso 29, tikang alas 8:30 sa naga ngadto alas 5 sa kulop,
Kapokan Substation, Ginbawian Norte, Ginbawian Sur, Tapae, Wico. Sa Lunes, Marso 31, alas 9 sanagang ganto alas 4 San Kulo, papiktado ng mga lugar sa Agustin Substation, Balugo, Tubtob, Tison, Tarangnan. Mulaan ay adto ang mga interruption sa kuryente. Ini nga aton ginhimo nga line maintenance nga clearing activities subay sa direktiba sa National Electrification Administration NEA. Agud masiguro ang reliable nga supply sa kuryente, yan ang atiarabot nga eleksyon. Ginhangyo namon ano yung pagsabot nga pagpreparar sa nasabing mga petsa. Para naman sa mga balita nga iglalabay niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas sa DYOG Radio Pilipinas Kalbayog. Duwa nga minor de edad na talwas mga war materials na kumpiskar sa San Jose de Buan, Samar. LGU palapag padayon ang pagpabaskog sa kababayin sa kababayinan sa bungto. Nga sa iba pa naton nga mga balita, Vivant Water ginpresentar ang 1.28 pesos nga desalination plant sa Cebu. Plano para sa Northern Samar. Felindo Tech Naga Corporation ang inano sa investment opportunities sa Calbayog City. Amo aton mga headlines ang detalye sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat Sam Sir Gina Villan. Hadton mga pasiunang impormasyon, updates, tikang naman Kalbayog. Yan, good morning gihapon nga dito ni mo mga kaupod nga da istasyon. Ato natin mga engineers nga partners gihapon production team. Ayan, this is our 6 minutos na nakalabay halas 8 na aga. Ngayon naman kita RP Sugod para gihapon hin mga latest updates. Matikang naman kan Sir Jevic Epias. Good morning, Sir Jevic. Morning, Eastern Visayas. Yes, good morning maadyo nga buntag dayan og sa itong mga kaubaran diha sa Radyo Pilipinas sa Borongan and kang Sir Gina Villan og atong mga kaubaran diha sa Radyo Pilipinas Kalbayog and sa ato sab nga mga kaubaran sa Philippine Information Agency kon PIA Eastern Visayas. Update diha sa probinsya sa Southern Leyte. Ato nahon ang kahimtang sa panahon sa kasamtangan. Nagpakita na ang haring adlaw pero dili gyapon magkumpiyansa sa atong mga kaigsunan kay gani na sayo sa buntag nay pipila ka bahin sa atong sa dinhi sa province Southern Leyte nga nakasinati og pag-uwan and ato pun makita karon sa kawanangan na do nagapoy mga panganod nga posibleng magdala og uwan sa atong pahinumdom nga always kita magdala gyud og payong, raincoat uban pang proteksyon sa ulan para usab dili kita magka-problema no og magka-piki sa atong mga lakaw labi na ang mga estudyante nga padayon pa sa ilang pag-eskwela o sa tupod ng mga kaigsunan nga padulong sila nga trabaho o adunay mga importanteng lakaw. Sa update sa Suleco kon Southern Leyte Electric Cooperative dinhi sa probinsya sa Southern Leyte, karong adlaw adunay pipila ka mga lugar nga adunay pagkapaong sa kuryente. Ato unahon ang portion diha sa barangay Tagnipa sa Dakbayan sa Masin. Magasugod ang power interruption alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Samtang diha sa barangay Mabini lungsod sa Macrohon alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon og ang barangay San Antonio padulong sa Kinatsawa, San Ricardo, Southern Leyte sa Panaon area ni pagkapaong sa kuryente no magasugod 8 a.m. hangtod alas 12 sa udto. So mo kana ang pipila ka mga lugar nga apektado sa advisory sa Suleco kabahin sa power interruption karong adlaw Tuesday Marso 25. Samtang sa lain pang update arita sa mga kalihukan para sa dako nga selebrasyon sa Isla Salimasawa. Dihagyo gihimo ang pinakauna nga Easter Sunday Mass. Ang celebration karong Marso 31 504 na katuig.
Ang schedule karong adlaw nga mo bisita diha no ang mga parokyano gikan sa Bikaryato sa Hilongos kay sa atong nasayran suka di atong Marso 21 hangtod kini karong Marso 29 lain-lain nga Bikaryato nga sakop sa Diocese sa Masin ang nakaschedule gyud nga mo bisita sa isla sa Limasawa para manguna sa misa novena o sa mga kalihukan sa simbahan. So ang schedule ugmang adlaw nga Miyerkules ang Bikaryato sa Sugod and Bikaryato sa Baybay karong Marso 27 and 28 ang SJC Educative Family kung St. Joseph College Educative Family o ginagka Marso 29 ang St. Thomas Aquinas College Pacific and Panaon Diocesan School. So mo kana ang schedule base sa gipagawas nga advisory pod sa Diocese sa Maasin kabahin sa mga kalihukan o kini nga schedule sa misa novena giog kabahin kini sa kasaulugan sa ika-504 nga anniversary sa First Easter Mass sa Pilipinas. Samtang karong adlaw usab adunay dako nga kalihukan aside sa kining pagbisita sa nagkaniya mga Bikaryato ni bisita pod karong yun nga buntag ang provincial government sa Southern Leyte ang nagkaniyang mga buhatan o ahensya sa provincial government para magdala sa ilang mga serbisyo adunay medical o medical mission o adunay po'y pagtanyag og lain-laing serbisyo sama sa mga programa sa DSWD adunay payout sa AIC sa naasoy nga isla karong nga buntag o ang uban pa nga mga buhatan. So giawhag ang mga residente sa isla sa Limasawa sa pagsalmot sa naasing medical mission o Project Mian nga programa sa provincial government kay schedule gyud karon nga buntag. Sa lain pang update diha sa lungsod sa Matalom sa probinsya sa Leyte karong adlaw ang katapusang adlaw sa usa gyud ka semana or 7 ka adlaw nga medical ug dental mission nga gipangunahan sa usa ka international non-government organization. Ang giklaro sa Rural Health Unit nga schedule sa katapusang adlaw karong adlaw ang mga senior citizen kay niadto nakalabay nga semana ang schedule man sa mga barangay 30 ka barangay sa lungsod ilang gitunga sa 7 ka cluster. So nahuma na mao na nga adunay panahon gyud nga gihatag para sa mga senior citizen. So unsa pay gipaabot pwede ka mo bisita diha sa municipal gym likod lang sa ilang municipal hall kay mao diha ang venue sa naasing medical o dental mission. Okay, ato oras alas 8:21 na sa buntag. Diretso kita sa ato nga naandam nga mga balita. Ang headline dinhi sa Southern Leyte, St. Bernard MPS nagpahigayon og pulong-pulong alang sa Women's Month. Ang PSA Southern Leyte nagpahimangno sa LGU batok sa giingong dili otorisadong data collectors. 300 ka mga maasinhon nakatagamtam og serbisyo sa Project Mian. And ang BFP hinudayan gisiguro ang kaalam sa 5 ka barangay kabahin sa fire safety o barangay information management system training gipahigayon sa lungsod sa Matalom, probinsya sa Leyte. So tangi sa itong pagbalik unyang taud-taod ihatod sa itong mga kaubanan ihatod sa Tibok Puwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod ang mga balita didi sa probinsya sa Southern Leyte o mga kasikbit nga mga kalusuran. Sa sa mong station manager Sir Dindo Alaras sa itong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control, Kuya Noel Palugod and Kuya Rito Cabalas, kini ang inyong nakauban Jevic Epis. Once again, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat Sir Jevic Epis ato ng mga pasiunang impormasyon. Tikang naman HRP Sugod. Good morning, France Navarrete Probe and Ma'am Jenny Usit, maupay nga aga. And sugod man Jennifer Gulmatico, good morning Eastern Visayas, maupay nga panahon, mag-ingat palagi. Thank you so much at niyo comment sa ating live stream. Ganyan ang atak na 23 minutos na nakalabay, alas 8 aga. From the Philippine Information Agency naman, waray pag-join hiya Ma'am V pero may ada hiya mga ginandamang balita din adto na mga laray uluhan. Boronga na pinakasyahan nga naglansarhan na paleng QRPH Plus Rehiyon 8.
Libre nga serbisyo medikal o dental iginpadangat ha na gobyerno probinsyal han Eastern Samar ha pag-celebrar ha na first Filipino-Spanish contact ha islahan humunhon. Nga nasyahan nga pagpakita ha na panagtao o humanity han mga Pilipino iginselebrar ha ni kas 504th nga anibersaryo han Magellan's Landing. Amin niya mga ginandam ni Ma'am V. Gumban from the Philippine Information Agency. Din naton detalye niyan hiton aton pagbalik phase 2. Din hiton aton taramdan. Samtang din naman from the DYS team ato natin mga inandam gihapon nga mga balita. Once again, good morning ha aton mga news contributors, ato natin partners sa production team. Updates din ha Eastern Samar aba ato na aton ang panahon, siring ta pa maupay. 30 degrees Celsius ito na aton heat index ang gintigob ng epektohan air temperature at 26 degrees Celsius with 93% humidity. So magpapabilin may dalaguti nga tsansa niya ng alas 8 30% nga tsansahin pag-uran or pagtarihti. Nga kunamuran man durutin ni hiton easterlies basa rito na update from the DOST Pag-asa. Nga nagpapabilin gihapon aton intertropical convergence zone nakakapekto naman parate ha Mindanao. In general, maupay ito na ato na panahon. Update pagtaga-kuryente from the Eastern Samar Electric Cooperative. May ada yung GCP scheduled power interruption niyan hito na Miyerkules. Buwas March 26. Alas 6 aga in between 6 to 7 in the morning na 5 to 6 in the afternoon. So almost an hour nga pag parang haaga ngan ha kulupa. Din ito ang activities sa pagbubuhatan nito ni GCP, correction of critical defects at structure 768-E. Nga ni structure 861-B at Barangay Bayubay and Canabong, Borongan City. At to affected areas, the whole province of Eastern Samar. So parang kita at that said the time, unaffected Borongan, Taft, kinapundan nga na Balanghiga substation. So far, amula inianton update scheduled power interruption. Ngayon pa inamdom ito ni Samelco, trabahoon pwede matapos temprano nga na pwede may balik iton kuryente despite ito niya nakaschedule nga oras sa lita para maiwasan iton disgrasya pero may itratong may ada kuryente ito na aton mga linya. Ayan, keep safe kita nga tanan. Uy, price adjustment ito nato na fuel yan ang adlaw. Effective kaninahan na aga price increase. So fuel price advisory bugusin nga naso da Pilipinas 1.10 pesos per liter increase sa gasolina. Diesel naman 40 cents nga kerosene 40 centavos gihapon. Yan sangka ito na maabot ang March 28 yan ang Friday. Yan notice nga ito na aton national and local candidates synchronized the nationwide grand backlash operation. Pag-remove iton mga tarpaulins, posters, banners nga tanan nga mga illegal campaign materials nga gin-post or gin-post ito na aton local and national candidates. Especially aton outside hiton common poster areas. Ato na ada public places, diin ato na posting campaign materials in prohibited or pinagbabawal. Oversized campaign materials nga na materials not made of cloth, paper, cardboard, or any recyclable materials. Hailaro mini hiton COMELEC Resolution 11086. Ngan ha oras nga 28 minutos na nakalabay ha alas 8 na aga di naman na doon laray uluhan nahikay ha na bugos nga person DYS team. Pet na sikat Season 3 Dog Contest ang pagbubuhatan na selebrasyon hiton Rabies Awareness Month 2025.
Urgency hiton impeachment trial igin esplikar ni House Prosecutor Libanan. Mga paragumang kababayan, hariyon 8, dakito na pasasalamat hagin padangat nga serbisyohan Department of Agriculture 8. Nga ni DSWD Field Office 8 nagpadangat hin Family Food Packs or FFPs sa dinhin naman ha ato na probinsya ha Eastern Samar. Yan, good morning nga kan Sir Art Tejero dida naman ha. Dida Hilabaan Dolores. Damang salamat niya nantuon mga detalye natin mga larayuluhan ha aton pagbalik phase 2 taramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Pagkain sa bawat mesa. Yan ang sentro ng kadiwa ng Pangulo. Tampok ang murang bilihin dahil ang mga produkto direkta mula sa mga magsasaka. Ngayon, meron ang Kadiwa Retail Selling, Kadiwa on Wheels, Kadiwa Express, at susunod na ang e-Kadiwa. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Malaking tulong ang Kadiwa Store. Sa kadiwa ng Pangulo, pagkain ay abot kaya ng mga Pilipino. The administration assures you of our firm commitment in championing science and technology researches. Buo ang pagsuporta ni Pangulong Ferdinand Marcos sa anumang inisyatibo sa pananaliksik para sa mga Pilipino, katuwang ang Tourist Infrastructure and Enterprise Zone o TIEZA sa pag-develop ng Tubataha Ranger Station sa Cagayan Silio, Palawan. Ang offshore facility na ito ang magsisilbing himpilan ng Rangers na nakatakdang mga laga sa mahigit 97,000 hectares ng Tubataha Reef Natural Park. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Isang karangalan para sa ating bansa na mabigyan ng certificate ng World Health Organization para tumulong sa mga sakuna. Ang Department of Health binuo ang Philippine Emergency Medical Assistance Team sa ilalim ng Health Emergency Management Bureau. Tayo ang kaisa-isang bansa sa ASEAN na may 3 kinikilalang emergency team ng WHO. Ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, PEMAT Metro Manila, Jose B. Lingad Memorial General Hospital, PEMAT Luzon, at Eastern Visayas Medical Center, PEMAT Visayas. Naisa katuparan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Peace, Law Enforcement and Development Support. Nagkakaisa ang mga ahensya ng gobyerno para labanan ang insurhensiya. By bringing investments in education, health, infrastructure, livelihood, help prevent the recurrence of conflict. Through this administration's programs and projects, we will sustain the stability, the peace, and the progress. Sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Marcos mula July 2022, matagumpay na nasawatan ng kasundaluhan ang 21 sa 22 na natitirang NPA guerrilla front sa bansa. 2 grupo naman ng local terrorist group ang tuluyang nabuwag mula nang maimplementa ang programa. Sa bagong Pilipinas, sumibol ang kapayapaan sa mga lugar na dati nang binalot ng kaguluhan. Tourism Challenge has already evolved and now requires a multifaceted strategy. The focus now is on experiential tourism. Food, culture, heritage, the arts, education, halal, Islamic traditions, dive, cruise, farm and ecotourism, even sports, have now become potent subjects and products of a nation's tourism. Ang turismo sa bansa ay nakapag-ambag ng mahigit 8.6% share sa ating GDP mula pa noong 2023. Patuloy na sumisigla ang turismo sa bansa. Kaya naman inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT ang Philippine Experience Program o PEP. As of December 2024, nakapagpangasiwa na ng Philippine Experience Caravan ng DOT sa 11 rehiyon at marami pang susunod ngayong 2025. Patuloy na papahalagahan at iingatan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ating mga natural assets at tradisyon para sa mga susunod pang henerasyon. Responsableng turismo sa bagong Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. 33 minutos na nakalabay halos 8 sangkay. Nagpapadayon natin programa Good Morning Eastern Visayas. Part 2 naman kita no pagpahat natin mga detalyehan laray uluhan nga again pahat gihapon kanina. And sugad man dayon kita balik ano
Ganto naman kan ASM Sir Gina Vilon para hadton mga detalinahan balita. Good morning, Eastern Visayas. Unang balita tigang dito sa siyudad San Calbayog. Filindo Tech Naga Corporation nang inanosan investment opportunity sa Calbayog City sa detalye din report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Nag-courtesy visit kan Calbayog City Vice Mayor Rex Daguman ang mga opisyal sa Filindo Tech Naga Corporation base maghisgot sa posibilidad sa investment opportunities sa syudad. Ginpaunahan ni Maria Lourdes So, Chief Operating Officer ng Frankie Kit Fulgar, Business Development Manager sa SINAG, ang pagpakilala sa erang mga network of investors nga may interes sa infrastructure, teknolohiya, ng industrial development. Ginpasarig ni Vice Mayor Daguman ang kaandam sa siyudad San Calbayog para sin mga investments labi na sa enerhiya, konstruksyon ng smart urban solutions nga makakahatag sin trabaho ng mas maupay nga serbisyo publiko. Kumo sa nga kumpanya nga may expertise sa industrial solutions ng engineering, targets sa Filindo Tech Naga nga magintulay sa mga investors ng lokal nga gobyerno para mas mapadali ang pag-uswag sa syudad. Ano sabi nga meeting, mao ang nagporma pundasyon para sa mas haluag na diskusyon sa tidaraon agud matutukan ang mga prioridad sa investment ng konkreto nga proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. PSA South Leyte nagpahimangno sa LGU batok sa gingong dili otorisado nga data collectors. Para sa detalye ni ang report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas Report. Giawhag sa Philippine Statistics Authority kung PSA Southern Leyte ang publiko nga magpabiling alerto batok sa mga individual nga nagpakaron ingnon nga otorisado nga tig-kolekta sa datos sa nagkadayang dapit sa probinsya. Nagpagawas sa mong pahimangno ang PSA Southern Leyte. Human sila nakadawat og mga taho nga dunay pipila ka individual nga nagpaila nga opisyal sa ahensya og misuway sa pagkuha og personal, pinansal o sensitibong impormasyon. Tungod niini, nag-awhag ang ahensya nga ngayang susihon kung lehitimo ang maong data collectors pinaagi sa ID niini o kung adunay pagduha-duha, mamahimong pangayoon ang opisyal nga dokumentasyon aron masuta kung otorisado ang maong survey. Dugang sa PSA, ngalikayan ang paghatag og impormasyon sama sa password, bank account details o identification numbers. Samtang, gipasalig sa ahensya nga hugot nga gisiguro ang privacy sa mga nakolekta nga impormasyon o gidasig ang publiko nga magpabiling magbinantayon. Balita sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dagan kayong salamat Aljon Malot sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Para naman siya nga sumat na hikayhan Philippine Information Agency, Borongan, pinakasyahan nga naglansar han paling QRPH Plus Harion 8. Ang detalye matikang kan Mama V. Gumban. Radyo Pilipinas Report. Syudadhan Borongan, pinakauna nga naglansar han paling QRPH Plus Harion 8. Ang syudad ng Borongan ang siyahan nga naglansar han paling QRPH Plus ang una nga cashless payment system ha Rehiyon 8. Ini nga proyekto usa nga makipagsumpayan ha Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, Department of the Interior and Local Government, ngayon City Government ng Borongan ha pangunguna ni Mayor Jose Ivan Dayan Agda. Pinagihan QR codes, mas paspas ngan mas masayo na yana ang bayad ha merkado ng transportasyon. Sumala kan Victoria III M. Tingkang, Area Director ng BSP Tacloban Branch, ini nga sistema makakabulig ha paglikayan pagsarangan peke nga kwarta ngan mapugngan ang risk kan virus transmission di ka nga pisikal nga kwarta. Iya ay ginayhag ang mga paragbalidya
nga transport operators nga gumamit hini nga moderno nga sistema para mas paspas nga mas epesyente nga transaksyon. Ginpahayag naman ni Konsehal Gio Escoto, Principal Author han Paling QR Ordinance, ang iya pagpasalamat suporta han mga vendors nga tricycle drivers. Sumalaha iya, ini nga proyekto makakabuli kapag uswag kan ekonomihan Borongan ngan magahatag kin mas epektibo nga serbisyo ha publiko. Durante ang launching, nagbutangan mga booth ang mga financial service providers sugad ang GCash, Maya, Bangko, Land Bank ng China Bank, base buligan ang mga residente hapag himuhin digital wallet. Dini nga paglansaran paling QR Page Plus, nagpapakita han paningkamot han Borongan City ha digital modernization ngan padayon nga progreso han ekonomiya. Tika ang Philippine Information Agency Eastern Samar, Vito Nintino Gumban, nagbabalita. Damang salamat, Mama V. Gumban, han detalyan balita. Samtang, siyahan nga sumat na hikayhan na DYS team. Pet na sikat Season 3 Dog Contest, pagbubuhatan na selebrasyon hiton Rabies Awareness Month 2025. Ang detalye matikang kanatipen pumida. Radyo Pilipinas Report. Pagbubuhatan iton pet na sikat Season 3 Dog Contest, buwas nga adlaw Marso 26, alas 8 iton agahafan Borongan Plaza, Baybay Boulevard, Borongan City. Inin may kalabutan hapag silibrar iton Rabies Awareness Month, pinaagi iton kolaborasyon han Provincial Health Office, City Veterinary Office ngan City Health Office. Sumalakan Dr. Melanie Osita, Assistant Provincial Veterinarian ngan Provincial Rabies Coordinator, gintatawagan nga tadan nga nagataman hinkayaman makiisahin nga pet na sikat dog contest. May dali mga kategorya nga pagpipilian inian masunod. Early Dog Award, ang pinakasyahan nga magdadarahan iya dog nga tuan venue ang magiging winner. Best Dog and Tricks Award, ang makakasunod nga dog and commands may digahatag nga award. Best in Costume Award, pinagitun tema nga beach attire. Best in Tandem Award, ang pinakamaupay nga costume handog og pet owner nga nan Judges Choice Award, ang pangkabugusan nga performance ang dog, basen behavior, grooming og tricks. Dagko nga mga papremyo naguhulat ang mga winner, kundi nan major prizes, medal, 1 sack in dog food o gift packs, multivitamins, deworming, shampoo, ngan kadugangan nga gift certificates. Gindumaraan pre-registration para mabaruan kun bakunado kontra rabies an ayam nga mabulig, kumuusa nga rekasito han pa contest. Iniin pagsiguro nga responsable an pet owner, pulong kanosita. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat, Ate Pen Pumida, ang detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas. Duha nga minor de edad natalwas mga war materials na kumpiskar sa San Jose de Buan, Samar. Sa detalyan report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Duha nga minor de edad ang nataluwas nga nakumpiskar ang mga importante nga war materials sa serye sa mga engkwentro sa Butngasan Kasundaluhan ng mga Communist Terrorist Group o CTG sa bungtusan San Jose de Buan, Samar. Ginbuhat san 87th Infantry Battalion sa ilarom san 801st Infantry Brigade ang operasyon sa ikaduha nga semana san Marso. Durante san misyon, ginatake san CTG ang operating troops sa Barangay San Nicolas nga nagresulta san Pinusilay. Katapos san engkwentro, duha nga kabataan tikang sa nasabi nga barangay ang manilampuson nga nakuha tikang sa peligroso nga lugar ngan gindara sa sentro san Bungto para sa medical ngan psikolohikal nga pagbulig. Nakumpis kaliwat sa mga sundalo ang mga war materials sugad sa .45 caliber pistol, improvised nga pusil, ammunition, mga cellphone, power banks, backpack, flashlight ngan mga subversibo nga dokumento. Pahayag sa otoridad nga gingamit sa CTG ang mga minor de edad como human shield sa engkwentro nga klaro nga pagtalapas sa Republika Acta 11188 o Special Protection of Children in Situations of Armed Conflict Act.
Ginpasidunggan naman ni Brigadier General Leonard Lalena ang mga sundalo sa 87th IB tungod sa niragin pakita nga profesionalismo durante san enkwentro. Samtang ginkondenan niya ang buhat san CTG sa paggamit san inosente nga kabataan sa gyera. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suzette sa imong report. Good morning, Eastern Visayas! 300 ka residente sa Dakbayan sa Maasin, Southern Leyte nakatagamtam sa serbisyo sa Project Mian. Ano yan si Ms. Dalia Abiara ulit maghatod sa report. Radyo Pilipinas report. Lainaw sab nga hugna sa Project Mian kun moving initiatives and actions near ang walang pusong ipahigayon sa probinsyal nga kagamhanan niaging simana Marso 21 sa Barangay San Agustin, Masin City, Southern Leyte. Matud pa kang Southern Leyte Vice Governor Rosa Emilia Mercado, kinsa mo'y nanguna sa kalihukan, anaa sa 300 ka mga maasinhons gikan sa nagkadaiyang barangay sa syudad ang nakatagamtam sa mga serbisyong gitanyag niini. Lakip sa mga barangay nga nakalawat, maong Bukirang Bahin, sama sa Libertad, Hinapo Dako, Hinapo Gamay, Pinaskuhan, Barangay Nunok Norte, Nunok Sur, ug San Agustin. Ang iyang masaran, nga lakip sa mga serbisyong gitanyag, maong libreng konsulta ug tambal, dental services, mental health assessment, ultrasound alang sa mga buntis nga babae, uban ang prenatal services ug vitamins, ingon man ang libreng laboratorio sama sa CBC, Hepa B antigen determination, pregnancy test, blood typing, urinalysis ug uban pa. Aduna sub-schedule sa payout sa assistance to individuals in crisis situation kun AIX nga gipangunahan sa Provincial Social Welfare and Development kun PSWDO. Tumong sa proyekto mo ang paghatag og pinansyal nga tabang ngadto sa mga residenteng nagkinahanglang pag-ayo. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo nakadawat og tag 1,500 pesos nga cash aid. Balita gikan sa probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Talia Abiara ulit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:45 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas! Samtang libreng serbisyo medikal o dental ginapadangathan gobyerno probinsyalan Eastern Samar hapag selebrarhan first Filipino-Spanish contact ha islahan humonhon. Ang detalye matikang kan Ma'am V. Gumban. Radyo Pilipinas report. Libre nga serbisyo medikal ug dental ginpadangat han gobyerno probinsyalan Eastern Samar hapag selebrarhan first Filipino-Spanish contact ha islahan humonhon. Hapag selebrarhan ika-504 nga anibersaryo hansyahan nga Filipino-Spanish contact ha islahan humonhon hagiwan, ginpadangat han gobyerno probinsyalan Eastern Samar ang libre nga medikal nga dental nga serbisyo ha por lo menos 500 nga mga residente han isla. Ang medical mission ginbuhat sa Barangay Kasuguran han Marso 15 ngan Barangay Pagbabangnan han Marso 16. Lakip pa mga serbisyo ang libre nga medical examination o consultation, dental check-up, ang laboratory test, aging pangunahan ang mga medical professional tika nga Felipe Abrigo Memorial Hospital, Department of Health Eastern Samar, Rural Health Unit ang Giwan, ngan Albino Doran Memorial Hospital. Sumala kang Dr. Maria Clarinda Sorpia Herodias, Officer in Charge ng Felipe Abrigo Memorial Hospital, tako ang buligan medical mission hamang underserved communities sugadhan humonhon. So, siring pa niya, dako ang epekto hini nga mga medikal nga serbisyo ha komunidad kay ini nga mga lugar makuri maabot tikang haaton mainland. Sanglit ginbubutang naton ini nga mga proyekto ni Governor Ben harani haira mismo panimalay base waray na hira iba nga problema kundi pagkadinala. Dugang pa ni Dr. Herodias. Ini nga kada tuig nga medical mission nagpapakita han paningkamot han gobyerno probinsyal hapaghatag hin importansya ha serbisyo panlawas ha mga hagrayo nga lugar ha Eastern Samar. Tika nga Philippine Information Agency Eastern Samar, Vito Lentino Gumban, nagbabalita. Damang salamat, Ma'am V. Gumban, ang detalyan balita. Samtang urgency hito ang impeachment trial, igin-explikaran ni House Prosecutor Libanan. Ang detalye matikang kanati Daisy Lalosa Belizar. Radyo Pilipinas report.
Importante nga tagdon nga urgent ang impeachment trial kan Vice President Sara Duterte. Inan pahayag ni House Minority Leader o 4-piece party list Representative Marcelino Libanan. Upo din esplikasyon kay ano nga tanan nga impeachment trial hay numan nga public official in urgent. Sigud kan Libanan nga miyembro ng House Prosecution Panel para ng impeachment kan Vice President Duterte ang pagtangkalin isang impeachable official in kinahanglan apurahon daran masunod nga rason. Siyahan pagpugong hinduga nga karatan kunin opisyal ay naabusa iya puder nasupakan balaod o nagiis kontrahan kaupayanan publiko ang pagtugot nga magpabilin niya pwesto imposible mahimonta ha mamadako nga danyos. Ikaduha, pag-undong pangibabawhan balaod kun rule of law. Ang madagmit nga impeachment ay nagpapatuman han kababtunan ha publiko o nagsisiguro nga wara hinuman nga nalabawhan balaod. Ikatulo, pagmantiner han pagtapod han publiko. Ang kalangan han impeachment proceedings imposible makaiban han kumpiyansa ha mga institusyon o mag-human perception nga diri papatuman ang hostisya. Ikaupat, pagpreserbahan integridad han mga institusyon kunin opisyal indiri angay paran opisina ang pagpabilin hiniha pwesto in pwede magpaluyahan pagkalihitimo han institusyon nga iragin si serbihan. Ikalima, para mapudngan nga mapakialaman, proybahan paglanganan ang proseso. Pwede pinaagihin paghadlok ang mga testigo, manipulasyon sa sistema o iba pa nga paagi paglikayhan kababtunan. Ngan katapusan nga rason gintagan hindoon ni Congressman Libanan in para ini magserbi nga president o susbaranan. Agud mapudngan ang misconduct o diri ta mga gawi hanigtaas nga opisyalhan gobyerno ha masunod nga panahon. Ang madagmit nga pitad in maghahatag hin makusog nga mensahe ngan anuman nga diri ta mga binuhatan in diri pababayan o paatubangan hin mahugot nga resulta. Ini nga sentimiento ni ginpagawas ni Congressman Libanan matapos igpatapod ni House Speaker Martin Romualdez nga andam na ang House Prosecution Panel para ng impeachment hit Vice Presidente. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Daisy Lalosa Bilizar, han detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas. Ikang naman sa Northern Samar, Vibrant Water ginpresentar ang 1.2 bilyones pesos nga desalination plant sa Cebu. Plano para sa Northern Samar sa detalye. Adian report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Balita sa Northern Samar. Ginpresentar sa Vivant Water nga mao ang water infrastructure arm sa Cebu-based conglomerate Vivant Corporation kan 2nd District Congressman Harris Christopher Angchuan nga Northern Samar PDPO an era 1.2 billion pesos nga desalination plant sa Cordova, Cebu nga may kapasidad mag-produce sin 20 million liters per day MLD sin potable water igo para sa 20,000 nga panimalay. Iniansyahan nga sugad nga pasilidad sa Pilipinas. Ang proyekto nga usa nga public-private partnership PPP kaupod ang munisipyo San Cordova gintuyo pagsulbar san kakulangan san tubig sa Metro Cebu kundiin ang panginahanglan in 500 kutob 600 MLD pero ang supply nabutla 100 kutob 200 MLD. Interesado si Congressman Angchuan nga magpatuman sinsugad nga proyekto sa Northern Samar. Tungod sini, si Gobernador Edwin Angchuan nagmando sa PPP units sa PDPO nga usisaon ang posibilidad sin partnership sa Vivant. Sugad man, ginpahayag sa Vivant ang plano sa paglansar 200 megawatts wind power project sa Alan, Northern Samar pag-ulpot tuig 2026 nagpapakita sa era dedikasyon sa sustainable energy. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. 80 ka grafted jackfruit seedlings itanom sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte. Para sa report, ania si Miss Rhea Mikate. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Iandam na sa Biliwa Barangay Workers sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte ang luna nga tamnano ba grafted jackfruit seedlings. Particular niini sa Barangay Gins sa Ugun. Usa kini ka inisyatibo sa Barangay Local Government Unit nga nagtinguha sa pagpalambo sa agrikultura ug pagpadasig sa kalikupan pinagi sa pagpadaghan sa produksyon sa dagka sa barangay.
Gilauman nga ang pagpatanom sa mga grafted seedlings makatabang sa pagtukod ug dugang kita alang sa mga magkuma ug sa pagpaligon sa seguridad sa pagkaon dili lamang sa barangay apan apil na usab sa lungsod sa kinatibuk-an. Nasairan sa Radyo Pilipinas pinaagi kang Barangay Captain Sandy Casli Peligro nga naa sa 80 ka grafted seedlings ang aktual itanom karong adlaw Marso 25 sa pagkakaroon pa dayon ng suporta sa BLGU alang sa mga proyekto nga magpalampos sa agrikultura o ekonomiya sa komunidad. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas! Siyahan nga pagpapakitan panagtao o humanity han mga Pilipino igin celebrar ha ika 504th nga anniversary han Magellan's Landing. Ang detalye matikang kan Ma'am V. Gumban. Radyo Pilipinas Report. Siyahan nga pagpakitahan panagtawo o humanity han mga Pilipino igin celebrar ha ika 504 nga anibersaryo han Magellan's Landing. Ha Eastern Samar ang petsa nga March 16, 1521, dili mahitungod han pagdiskubrihan Pilipinas, kundi paghinumdum han kaluoy ngan pagkamainubsanon han aton mga ninuno. Han pag-abot han grupo ni Ferdinand Magellan ha isla han humonhon, hirain nagugutom, binubutlaw nga may grabe nga mga sakit. Pero imbis nga atakihon hira, iginpakita han mga taga-Suluan Island ang ira pagkamabinoligon. Gintagan nila ang mga Espanyolin pagkaon, tubig ug tambal. Agud mahinumduman ining importante nga hitabo, nagdumarahin selebrasyon ang gobyerno probinsyal ng Eastern Samar upod ang LGU Giwan para ika-504 ang anibersaryo han Filipino-Spanish contact, pinaagihan paghalad hinbokada mga marker sa islahan Suluan han Marso 16 nga na islahan umunhon han Marso 17. Sumalakan Eastern Visayas Philippine Councilors League President o Board Member Ralph Vincent R.V. Verdone, importante nga hinumduman ini nga adlaw ang lugar kung diin siyahan na iginpakita han aton mga ninuno ang ira pagkamabinoligon ha mga langyawanon. Lakipan selebrasyon ang usa nga panagtawo ha komunidad kundi nagbahin-bahin nin pagkaon ang mga mulupyo ha mga bisita sugad han iginpakita han ira mga ninuno kan Magellan ngan han iya mga kruhad to. Haluyuhan selebrasyon padayon nga natindog ang humonhon quincentennial marker komo pahinumdom han importansya han isla ha aton kasaysayan. Dili lain istoryahan pag-abot ni Magellan kundi istoryahan kaluoy pagkamabuniligon ngan kaisog han mga estihanon. Para PIA Eastern Samar, Vito Lentino Gumban, nagbabalita. Damang salamat, Ma'am V. Gumban, han detalyan balita. Samtang mga parag-umang kababayan na Riyon 8, dakiton pasasalamat ha mga ginpapadangat nga serbisyo ha ni DA8. Ang Department of Agriculture ingin kikilala ito ng importante nga papel hiton kababayan kapag sigurog seguridad hiton na pagkaon o food security. Salit gintatagan doon ito na hensya pag-empower hiton mga parag-umang kababayan ipinaagi ito na Gender and Development or GADA program. Han ahensya alinsunod ito ng Republic Act 9710 o ang Magna Carta of Women. Di na nahensya nagahataghin access sa mga resources, sugadhan mga farm inputs, farm machineries, access to credit, marketing, ganda mo pa. Kasumpar hinida ko iton pasasalamat han mga asosasyon han mga parag-umang kababayan nga da Department of Agriculture 8 hairagin na padangat ug papadangat nga mga tambulig sugadhan mga higamit ha panguma, mga gahi ug liso nga iba pa. Ini nga suportahan di nakakabulig mapagaan iton ira mga trabahoon ha pag-uma. Sugad man nakakabulig ha pagpahita sa nakita han asosasyon nga makakapaiban hiton na kabugatonhan adlaw-adlaw nga panigasto han kada pamilya. Ini nga impormasyon ni kay ipinaagi han usapang agrikultura program kakelup nga adlaw. At ang oras 57 minutos na nakalabay ha alas 8 han aga. Good morning, Eastern Visayas! Tapos na naman nga balita dito sa Samar, LGU Palapag, padayon ang pagbabaskog sa kababayanan sa bungto sa detalyadan report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas Report.
Didto naman sa munisipyo San Palapag, Northern Samar, gindumara sa Municipal Social Welfare and Development Office, GAD Office, San LGU Palapag ang culminating activity sa 2025 National Women's Month sa Palapag Gymnasium, subay sa tema nga babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Ini in parte san padayon nga paningkamot sa pagpabaskog san kababayen-an sa komunidad. Gindiskusyon sa aktibidad ang Magna Carta of Women nga nagahatag proteksyon ngan katungod sa kababayen-an nga ng RA 9262 nga nagpapakita san mga pamaagi sa pagpanalipod kontra sa karatan sa kababayen-an ngan kabataan. Ginisgutan liwat ang papel sa kababayen-an sa pagpatikang san positibo nga kabag-uhan sa komunidad, labi na sa eleksyon pinaagi sa gender-responsive elections. Naghatag naman sa inspirasyon nga mensahe ang mga lider sa bungto ug nanawagan sa kababayen-an nga padayon nga makigbahin sa mga aktibidad nga nagaaghat sa ira kakusog katungod ngan kapasidad. Nagpapakita ang selebrasyon sa importansya sa kababayen-an sa pagbabag-o sa sosyedad nga nagahatag sa inspirasyon agud mapadayon ang ira pakigbisog para sa pagkakaparehas ngan mas marig-on nga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suset nga din nila tubtob amon participation sa Good Morning Eastern Visayas sa ngaran ni BOS Luigi Halalon nga Ezra Taro, Gina Vilon, nagpapasalamat sa niyong pamati hasta liwat boss. Good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. O giniusab sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod sa mong station manager Sir Dindo Alaras atong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control, Kuya Noel Palugod and Kuya Rito Cabalas. Kini ang inyong nakauban Jevic Epis. Once again, good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Damang salamat ato natin mga nakabakyang pagpatin mga sumat palibot hariyon 8. Thank you Sir Gina Velon, Sir Jevic Ipis, and Ma'am V. Gumban. Sugod man natin mga viewers, listeners nga nagpapabilin damo-damo mga salamat. Ato news contributors ng adlaw from DYS team, Ati Pen Pumida, thank you, and Ati Daisy Lolosa Belizar. Nga din hinaton tinitiklo pato natin pagkaharampang. Hangaran ito naman Station Manager Ate Ruth Abunda, Chief Tech Sir Joy Policarpio, Aman Admin Sir Buboy nga nanako na partner, di naman na Master Control, Engineer Ray Victor de Dios. Good morning Sir Nilo Bordios, thank you hito na comment atin live stream. And mga salamat Ate Dayan Camplon, buwas nga haparehong oras nga ni stasyon din hila atin tramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM.